Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Manila Bulletin. Speech ito ng Pangulong Marcos Jr. sa UN General Assembly. 70th session of the Commission on the Status of Women. Nagsasalita siya. At kapansin-pansin, pagsisimula pa lang, gumanon siya, kamay. Uy, bakit? Siguro, mannerism lang. Mamaya, kumuha na ng pamunas. Ito tama-tama, may. Gumanon na siya, oh. Ano ba? May tumulo? Oh, pansinin natin, ah. Secretary General, Excellencies, distinguished delegates, it is certainly an honor to address the 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women on behalf of the people of the Philippines. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, Yun. the Kamay. status of its Manon. women. We often speak of development in terms of economic growth, Yun. structure, Nagpunas na. technology, or trade. But there is a simpler and more human measure. Gumanon, no? So, ibig sabihin, may tumutulo. Kaya, automatic response, ganoon, kamay. Mamaya, may tumulo ulit. Oh, may nakahanda siyang may nakahanda na siyang pamunas. Kasi nandyan na sa harapan niya. Kasi kung he's in good health, wala lang, edi siguro panyo. Diba normal yan, panyo. Nagdadala tayo ng panyo. Ako kung minsan nakakalimutan kong magdala ng panyo. Tapos may tumutulo, hindi ko na alam anong gagawin ko. So yun, nandyan na sa harapan niya, automatic ginanon. Ulitin natin, ah. Thank you, Madam Chair, Mr. Secretary General, Excellencies, distinguished delegates. It is certainly an honor to address the 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women on behalf of the people of the Philippines. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, Yun, the kamay. status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, Yun, infrastructure, pamunas. technology, or trade. But there is a So, ang tanong, kumusta ang kalusugan ng Pangulo? Normal yan, nagkakasipon. Lahat tayo nagkakasipon. Kaya lang ito, i-share ko ang experience ko. Sa ngayon, as of now, matagal na akong hindi nagkasipon. Paminsan-minsan lang. Kasi yung sipon, sanya ng atake na ng meron ng labanan within us, yung ating antibodies. Meron silang nilalabanan na masamang elemento. Labanan na yan. Kaya ang naintindihan ko, yung sipon, yun na yung mga dead bacteria, yung invaders. Lumalaban yung mga antibodies natin. May nakapasok na something bad in our body. Kung walang mga invaders, kung healthy tayo, malusog ang katawan, walang sipon. Ganon yung experience ko. Noong 2009 hanggang 2014, nasign ako sa Mindoro. That was the time na napakahina ang resistance ng katawan ko. Konting maambunan lang ako, sipon na. Mamaya yung sipon, magiging lagnat, magiging ubo, ang tagal bago mawala. So, ang lifestyle ko naman noon, masama ang lifestyle ko, lalo na sa eating habits,
nagbago na lang ako ng lifestyle nung pandemic. Takot akong matamaan ng virus. So, wala na. Exercise palagi, binabantayan ko na yung pagkain ko. Mula nung nagbago ako ng lifestyle, sa awa ng Diyos. Ngayon, nakakapagtaka, mas malakas ako ngayon. I am 66 years old. Kumpara nung before I retired, yung edad ko 54, 55, 56. Mahinang-mahina ako noon. Madali akong mapagod. Kumpara ngayon na 66, kailang nagbago ang lifestyle ko. Mas malakas ako ngayon. Pati ang mukha ko. Sabi niya, "Sir, bumata ka man." Ang face ko daw ay hindi tugma sa aking edad. Nung nagbakasyon kami sa, kailan ba yun? Noong December, punta kami sa Bigan, may nakasabay akong matanda na rin katulad ko. Nung tinanong niya ang edad ko, sabi ko 66. Nako, humingi siya. "Aya, sorry, Manong, akala ko, bata pa kayo." Kasi siya, nasa 50 plus pa lang. Tingin niya sa akin, bata, mas matanda siya. Nung sinabi kong 66, humingi ng patawad, "Manong, pasensya ka na, tiyamo ko, ubing kayong ngumsiyak." Oh, so ngayon, wala akong sipon. Ibig sabihin, I am healthy. Kung sinisipon ka, there is something. So, ipagdasal na lang ating presidente. Huwag naman yung Cara David. Oh, ako, ayaw ko nung Cara David nga wish na yan. Pagdasal na ang sipag ng presidente kayo. Pero yun, nagkakagera. Para lang mapatigil niya ang gera, lumipad pa, ang hirap kayang magbiyahe, ang layo ng New York. Para lang magsalita daw sa UN na patigilin ang gera. So, pagdasal natin ating presidente na sana magtagumpay siya, na mapatigil niya ang gera, at saka yung kalusugan niya, na hindi na siya magpunas habang nag-i-speech. I don't know. Binasa ko ang mga comments, ang daming nag-comment. Nako, may tumutulo. Paano ba yan? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos nilang tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Ano ang natagaan na mo gyero so mag-atop na ni Karo. Pitong ko, tura mas usino din eh. Agi na ito naman ito, nagagahar na yan at itiyo. So mo na ni ang gitukod ni ante nga pag-atopan karon. Ba't ano yan, man ko? Yung sa tumawag ng batangas, pinalunggab ka mga bata. Mababa, manabalay. Patuway. Ang ipanaw sa... Ano ko ito ah? So dugay na gid ni ang balay ni ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Kubahi kita. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si ante. Salamat sa Ginoo sa nagahatag sa sin nga nakatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na ante ani ang nagpatukod.
Sa imong balay, ikaw nang nagtukod ani. Ako na. Si auntie daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. Hindi ka mag- 8 ka bulan, 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay ante, bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Pud manggod sa kalisod. Busa wala ayap pa nila ato sa pangayo na mo sa Salamat kayo ante. salamat.